Diyos maray na banggi sa indong gabos na makabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon. Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre po, sa lahat po ng nais pong magtanong at mag-participate po sa ating palatuntunan, mag-iwan lamang po kayo ng mensahe sa ating mga Facebook pages at YouTube account na kung saan po ninyo mapapanood ang video po na to. At syempre, maaari rin po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng sulatroniko, magpadala po kayo ng sulatroniko sa tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi na impormasyon o nais po ninyong mungkahi po na nais po ninyong tulakay natin. Anyway, ngayon pong gabi ay isa na naman pong kwento po ng pag-asa mula po sa ating mga kababayan na kung saan ay tinulungan po ng mga ahensya po ng ating pamahalaan. Kung sino yan, ay ipapakilala ko po sa inyo ngayong araw na ito, ngayong gabi pong ito. At ang ating pong makakasama ngayon ay walang iba po kundi ang mismong may-ari po ng napakasarap na peanut butter. Kung ano po ang nasa likod ng storyang yan, tutuklasin po natin ngayong gabi. Hindi ko na patatanggalin, pakikilala po natin si Ginang Esther Ignacio. Siya po ang sole proprietor ng Drix's Homemade Peanut Butter. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Esther. Hello, magandang gabi naman po sa inyo, Miss Cathy. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Sorry po. Maraming salamat po sa lahat ng sa pagkakataon pong inyong ipinagkaloob. Isa pong karangalan na kayo po ay kasama po namin ngayon. Anyway, siguro naman po hindi na kaila sa inyo kung bakit ko po kayo tinunton at naging maurirat po ako sa inyo dahil gusto kong tuklasin kung ano ba ang kwento sa likod ng isang napakasarap na peanut butter na natikman ko dahil po sa ibinigay po sa amin ng Department of Science and Technology. Maliit lang po siyang bote ng peanut butter, pero hindi ko po makalimutan ang lasa niya. Meron po ba kayong malaki nun? Anyway, hindi ko muna po. Mamaya po, ngayon po magkikwentuhan po tayo kung paano po ba kayo nagsimula sa inyong negosyo. Pero bago yan, syempre, ang mga kababayan natin magtatanong, sino ba tong si Esther Ignacio? Maganda po siguro kayo na po mismo magsabi kung sino po ba ang nasa likod ng Drix's Homemade Peanut Butter. Ma'am Esther? Okay po, ako po si Esther Ignacio at tubo po akong taga Dampalik, Malabon, 47 years old at isa lang po akong, bago ako nag-peanut butter, isa lang po akong housewife. And yun nga po dahil siyempre po lumalaki po yung pamilya. Kailangan sa isang pamilya magtulungan dahil hindi naman kaila sa lahat na medyo mahirap talaga yung buhay. Pero kahit ang Diyos sinasabi sa atin, tinuturuan tayo na para tayo mabuhay, kailangan natin magtrabaho. So, yun po, tinulungan ko yung aking mister na mag-isip kung paano paghanap buhay, yung makakadagdag sa pangangailangan namin. So, may nag-introduce po sa akin na pinsan ko from Muntinlupa para gumawa ng peanut butter. Wow! Yun po nung 2007, nung ipinanganak ko po, after po na ipinanganak ko po, yung bunso po pong anak ng si Drixia Sendel. Yun po yung pinakabunso po namin. Bali, tatlo po yung anak ko, yung panganay ko po lalaki, tapos meron po akong dalawang babae. At yung Drixis, doon ko po kinuha yung pangalan na Drixis sa bunso ko pong anak na si Drix. Wow! Na si Drix, dahil po kasi nung ipinanganak siya po. Nung pinanganak ko po kasi siya, miracle baby po siya.
we thought na hindi po siya mabubuhay kasi meron po akong abnormality during pregnancy ko po. So, hindi po namin inaasahan na ito po. Yun po yung aming, kumbaga yung highlight ng aming pagiging Kristiyano, doon po nag-start na magtiwala kami sa Panginoon dahil po parang naisip namin isa yung malaking parang hamon sa amin na magkakaroon kami ng anak. Kasi yung sabi po ng doktor sa amin, mabuhay man siya, hindi siya normal. So, nung akala namin during pregnancy ko, hindi siya mabubuhay. Pero nabuhay siya at sa awa naman po ng Diyos, normal siya. Kaya Ako, salamat sa Diyos. nung itinayo po namin yung peanut butter, sa kanya po namin ipinangalan. So, ngayon, pagka nagkakalokohan kami, kaya pala nabuhay si Drix kasi siya yung gagamitin ng Panginoon para makilala yung produkto namin. Kumbaga kasi dahil nga nakapangalan sa kanya. So, doon po yung nag-start. Nakakatuwa. Anyway, may presentation po kayo, no? Siguro i-share natin at para mas mapalawig po nyo ang nais po ninyong ibahagi sa ating mga kababayan. Tulungan sa ating buhay, no? Yan. Okay ba? Nakikita mo ba? Yan. Opo, nakikita ko na po. Okay. Yan. Okay. You can go ahead. Yan po. So, ayan po yung aming logo, Drix Homemade Peanut Butter. So, ginawa lang po namin na mas simple po yung aming logo para po mas simple, mas maganda po. Yan. Ayan po yung 2010 po. Nung mag-start po kami na meron na siyang seal, naka-seal siya. At nung 2010, diyan po namin pina-register siya sa DTI. Tapos po, ito po, recently po, nung after po na mabigyan na po ako ni Shell ng DOST, ng sariling machine, isa po ang Shell Select Store na kumuha ng produkto namin para po ilagay sa kanilang mga shops. Yan. So, ayan po, yung mga shops po ng Shell. Actually, yung nagpasok po sa akin dyan na isa pong group, which is SRAP Group. Nag-member po ako doon para po ang advocacy po ng SRAP Group is matulungan po yung mga small entrepreneur na katulad ko po na mai-market po yung produkto sa pamamagitan po ng Shell. So, ayan po. Ang masarap na peanut butter. So, una po, bago po mag-pandemic, nag-start po kasi kami is, nung February, bago po mag-pandemic. So, nag-start lang kami sa 3 Shell. So, ngayon po, meron na po kami nasa almost 30 na Shell Select Store po. Around Metro Manila po. Na sinusuplayan. Kasama rin dito, may Mega Mall din, ano? Yes. So, yun po, nasama po ako ng 2000, nag-start po ako sa Metro Fiesta noong 2019. Tapos po, yun, sunod-sunod na 2019 kasi every year po, meron po siya Metro Fiesta sa Mega Mall, which is free po para sa mga katulad po namin na mga MSMEs. So, yun po. Ang ganda naman no, So, mas namin na siya. Iba't ibang flavor na siya. Opo. Nung nag-start kami, isang flavor lang, which is yung plain. Pero ngayon po, nakapag-innovate po kami. Meron na po kami bali 5 na po na variant. Wow. Ano tong 5 na to? Yung 5 po, una po yung plain, tapos po caramel beets, caramel nuts, keto, yung pang-diabetic and sa mga keto dieter. And yung isa naman is yung no sugar. As in, pure lang siya, pure peanut lang siya. Wala siyang sugar,
Ang ano lang, peanut and salt lang yung kasama niya. Mm. Mm. Okay. And then, yan. Ito yung binabanggit mo na iba't ibang klase ng peanut butter. So ngayon, dati 4 lang. Ngayon 5 na siya. Lima na. Kasi yung isa walang label. So we are, yung inopen namin yun sa mga resellers. Kung gusto nilang i-rebrand, yung no sugar, open kami po doon. So yung iba po, nire-rebrand nila. Kaya hindi po yun nakasama dyan. Okay. Magkano ang isang peanut butter na etong ganitong size? Yung pinakamalaki niyo? Opo. Oo, magkano? Magkano ang price niya? Yung price niya po, iba-iba po kasi volume based po kami. Kapag po ang minimum po namin is 50. Pagka po kayo kumuha sa amin ng 50s, less 30% po. Pwede po siya assorted. Pwede yung 4 na variant na yan. Or pwede din naman na 1 variety lang. So, less 30% siya as long as nasa minimum siya. Pero po pag naman sa 12 to 24 na bottles, sa wholesale price po siya. Tapos yung SRP niya, actually, hindi po kami nagbibigay ng, halimbawa po, meron pong tatawag sa amin, gusto lang niya, isa lang. Hindi po kami nagbibigay kasi po, binibigyan daan po namin yung mga resellers na sila na po yung magbenta kung sino man po yung mag-i-inquire sa amin. Maliban lang po yung dito sa mga kasama ko sa church kasi nare-reach ko naman sila Kumbaga, possible naman na maano ko sila. Pero yung sa ibang lugar, binibigyan ko po ng privilege yung mga resellers ko na sila na yung magbenta dun sa mga nag-i-inquire sa akin. Kaya ginagawa ko, sinasadya kong taasan yung price ko para hindi sila bumili sa akin. Kasi nga, nasa booking base po kami. So, minimum of 50 bottles? Tama ba? Maliit, opo. Yung po namin, para ma-avail nyo po yung 30%, from 250 grams, kasi tatlo po yung aming sizes. 250, 350, and 500 grams po. So, pwede nyo orderin yung tatlong sizes na yon. As long as 50 po yung kukunin ninyo, bibigyan po namin kayo ng 30%. Oh, okay. Opo. Yan. So, yan ang masarap na peanut butter. Pero, curious lang ako, Ma'am Esther, paano nangyari na, peanut butter? Kasi ang dami mo naman pwedeng gawing negosyo, di ba? Tapos, paano pumasok ang iba't ibang ahensya, katulad ng DOST? Oo. Go ahead, Ma'am Esther. Totoo po. Ang totoo po kasi, ma'am, bilang born again Christian, naniniwala po kasi kami na yung lahat ay pinayagan ng Diyos na mangyari. All things work for good. So, nung one time, naggagawa kami ni husband, medyo nagkamali kami sa pag-process namin. Parang meron isang ingredient doon na naisip ko parang kalimutan ko siyang ilagay. So, nag-add ako ng ingredient. So, pag-add ko ng ingredient, parang tingin ko napasama. Sa tingin ko yun, napasama. So, dahil parang nang hihinayang kami na ibenta sa iba. Kasi, syempre, yung mga critics, lalo na kung may mga competitors ka, parang nahiya kami ibenta sa iba. So, naisip lang namin, sa mga kapatiran sa church, doon namin siya binenta. So, nung sabi namin, sayang kasi dahil isang timba siya. Yung isang timba kasi consists of 40 bottles. So, medyo malaki din, medyo malaki din halaga yun. So, sabi namin, inta na lang namin siya sa mga kapatiran. And apparently, hindi namin inaasahan na yung magugustuhan ng kapatiran. So, sabi nila sa amin, gusto nila pag-order sila, ganun klase ng peanut butter. Okay. So, parang hindi sa pinapansin nung una kasi iniisip namin baka sila lang. O syempre, kapatiran mo, baka gusto lang nila Appreciate. lang. Oo, makapakita lang na appreciate nila. So, parang hindi namin hindi namin siya pinansin.
So nung nag-order sila ulit, sabi nila sa amin, bakit yung peanut butter na in-order namin, wala siyang pumuputok. Sabi ko, anong pumuputok? Sabi ko gano'n. Sabi niya, yung crunchy. Sabi ko, ay ganun ba? Yun talaga yung gusto nyo. Sabi ko, kasi talagang nagkamali lang kami sa paggawa nun. So, nung sinabi nilang, hindi, Esther, masarap. Sabi niya gano'n. So, doon na po nag-start. Na nung sinabi nila na masarap, ituloy mo yan, ganyan ang gawin mo. So, naisip ko, for ilang years, gumagawa kami ng peanut butter, sa ang daming competitors na gumagawa ng peanut butter. Why try na maiba naman yung sa amin, ma-innovate namin na pag sinabing peanut butter, hindi siya as in plain lang na peanut butter. So, inisip namin po, sige, gagawin namin. Dahil hindi ko naman nakakalimutan kung paano ko yun ginawa, so ginawa namin. Until yung lahat ng mga nakakausap namin, na comments nila and feedbacks, nasasarapan sila kasi ang sinasabi nila, parang kang kumain ng peanut brittle ng Baguio. Na kahit yung mga bata maliliit, yun yung kanilang comment na masarap siya, na ganoon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya na nagpa-process kami, puro gano'n na caramel. Until nga sinabi nga sa amin na sige, ituloy niya yan kasi wala pa sa Pilipinas na gumagawa ng peanut butter na may caramel bits. So yun po, tuloy-tuloy na namin ng yung paggawa ng, kaya lang dahil nung mga panahon po na yun, wala kaming sariling gilingan. Napakahirap. Magdadala ka ng peanut butter sa palengke. Una sa lahat, alam naman natin pag palengke, hindi siya ganun ka-sanitize. Yes, oo. Kasi hindi mo sarili, oo. Siya sarili. And dahil kasi talagang love ko magluto, hindi ako maka-create ng sarili kong gusto. Yung halimbawa, mag-experiment ako ng ganito, hindi ko siya magawa. Siyempre, pag pumunta ka ng palengke, ilalagay lang siya sa gilingan, hindi lang, ganun lang siya. Oo. Nag-wish talaga ako na sana, Lord, someday, magkaroon kami ng sariling gilingan na yung kami mismo talagang magigiling, na wala kaming parang kasi yung costing mahal din eh. Dadali mo siya sa palengke, magbabayad ka ng magigiling, yung transpo, babalik mo ulit sa mahirap siya talaga. So, doon sa bagay na na-discourage kami, ma'am. Na-discourage kami, huminto kami ng paggawa ng peanut butter kahit alam namin na meron nagkakagusto. Nag-ship ako sa ibang negosyo, which is yun nga, yung Pansit Malabon. Kaya lang, umandar na naman yung pagiging Kristiyano namin na bakit hindi kami naging successful. Sabi ni husband ko, baka hindi ito yung plano ng Diyos para sa atin. Balikan mo yung unang mong natutunang negosyo, balikan mo yun. Yun ang pagtuunan mo ng pansin, doon ka mag-focus. So, nung after ng Pansit Malabon, ginawa ko dahil expired na yung aming DTI registration. Nung mag-receive ako ng DTI registration ko, nagkataon na open sila for mentees yung sa DTI po ng Go-Negosyo, na kumukuha sila ng gustong matuto sa pagninegosyo na magsiseminar ka in 3 months na kailangan continuous weekly na magsiseminar ka, may mga modules. So sabi ko, bakit hindi ko subukan? Pero alam niyo ba, sa totoo lang, ma'am, na bumagsak ako sa interview kasi may interview siya eh. Nung tanungin ako na ano po yung shelf life ng peanut butter, hindi ko kaagad nasagot. So syempre, dahil nasa food sector kami, medyo mahigpit talaga. So hindi ko siya nasagot. Ngayon, nung pag-uwi ko ng bahay, sobra akong bothered. Parang hindi ko matanggap. Bakit hindi ako pumasa? Bakit kasi parang walang magandang feedback dun sa Tapos, nung na yun, nung kinabukasan, dahil may production kami,
nagtanong ako, sabi ko, ma'am, ano po ba yung, bumalik ako sa negosyo center ng dito sa Malabon. Sabi ko, ma'am, ano po ba yung criteria nyo para mapasali dun sa programa na inilulunsad nyo? Sabi niya, wala, basta po 1 year kayo lang na na may negosyo, na registered ng DTI, and at least 18 years old, naisip ko, sabi ko, yung mga criteria naman yun, qualified naman ako, pero bakit parang hindi ako nakapasa? So sabi ko ni negosyo sir, gusto niyo ba ma'am, i-re-interview kayo? Nagkataon po, nung sinabi ko sa akin na magpa-re-interview po ako, nagpa-process kami ng peanut butter, sabi ko, sige ma'am, magpa-re-interview ako. O gusto niyo ba ngayon? Kasi babalik sila dito. Nagdala po ako ng sample ng peanut butter ko. Yung talaga pong determinado ako na makapasok kasi parang naisip ko na baka yun yung sakali na way na matulungan ako ng makalaan doon sa kailangan kong hilingan. So, yun po, nung in-interview ako, sabi niya, okay ma'am, sige, pasok ka na. Isasama na kita sa mentis ng kasi bali, ang kinuha po nilang mentis, Kamanaba, yung Kamanaba area. Isa po ako doon kumuha sila ng 20 na mentees sa Kamanaba area. So, yun po. So, akala ko ganun lang. O, sabi po ni Negosyo Center, sa sa May 18, ilo-launch po yung KMME. Punta po kayo sa Crown Plaza, doon po yung launch. Alam niyo, sa totoo lang, wala akong alam sa mga hotels, wala akong alam sa mga ganun. Kasi dito lang talaga ako sa Malabon. Alam niyo ba, na-amaze ko? Nung makarating ako ng Crown Plaza, na-amaze ako. Kasi sabi ko, Panginoon, ito ba talaga? Parang hindi po ako makapaniwala. Kasi kung minsan tayo parang ang akala natin si Lord is good lang. Pero ang totoo, God is a wonderful God and an amazing God. Sabi ko, Panginoon, nandito ba ako talaga? Pero mga kasama ko, mga kilalang tao, may-ari ng potato corner, ng French baker, ng Remy's cake, yung mga gano'n. So, yun, doon na po nag-start na nung weekly, nung nagka-training na kami, nakilala ko na po si DOST, yung pong gano'n. Naniniwala po ako na yung mga bagay na yung lahat, tinayagan po ng Diyos na mangyari. Yung una na hindi ako nakabasa, siguro, sinubukan din po ako ng Panginoon kung kahit ba ako hindi nakapasa, pagpapatuloy pa rin ba ako, o mawawalan na ba ako ng pag-asa. So, nagpatuloy po until nung natapos ko po yung KMME, nakagraduate ako, ayun po, nag-apply na po ako dahil open po si DOST ng setup. Yun po yung setup program nila ng mga yung machine. Nag-apply po ako. And salamat po sa Diyos dahil yung lahat po ng tao na kailangan ko po para maitayo po itong business. Si Lord talaga ang nagbigay sa amin ng mga tao mababait na talagang sila yung tumulong sa akin na i-process yung dokumento namin para po maging qualified po kami sa pagkuha ng machine. Kaya ito po, 2019, nagkaroon na po kami ng sarili naming machine. Wow. After po nung makagraduate ako ng 2018, graduate ng KMME, 2019 po, nagkaroon na po kami ng sariling machine. Ayun po yung sa hanggang ngayon po, kumikilos po yung Panginoon na kung minsan nagugulat na lang kami, yung produkto nyo yung produkto nyo nahandun. So, nung una po, nung nagkaroon kami ng machine, sabi ko kay husband, papunta tayo sa ganito, mag-alok tayo, punta tayo sa ganitong bakery, mag-alok tayo. Alam nyo, hindi nangyari yun. Kasi yung Diyos mismo, ang kumilos, siya yung aming marketing agent. Na siya yung mismo sa amin ng kliyente. May bigla na lang tatawag sa amin. Gusto po namin yung peanut butter nyo. Mag-order po kami ng Kaya nung isang taon po, nung mga October po, yun po yung pinakamalaking break na natanggap namin for the past 3 years, simula po nang magkaroon kami ng machine. Dahil hindi po namin inaasahan na meron po magtitiwala sa produkto namin. Isang Chinese na
na ginawa niya po sa peanut butter namin, pinangregalo niya po sa mga kumpanya na kung saan sinusuplayan po nila ng ano, kasi itong pong businesswoman na to is ang ano po nila, ang trabaho po nila is meron silang pong machinery, industrial machinery. So marami po silang kumpanya ng mga kliyente. Doon po nila pinagbibigay yung mga peanut butter namin. Yun po yung kauna-unahan na PO namin na 3,000 na bottles. Yun po yung pinakamarami namin order. Sa 3,000 na bottles ang in-order po sa amin. Isa pong malaking break yun. Hindi po dahil nagkaroon kami ng pera dun sa 3,000 na bote, kundi naisip po namin yun po yung paraan ng Panginoon para makaabot po dun sa iba-ibang mga tahanan. Tsaka mga companies yun di ba? Opo, yun po. So, yun po. Lahat po talagang ipinaubaya po namin sa Panginoon kung saan man po niya dadalhin yung peanut butter po namin. Yun po yung ipinapaubaya po namin sa Panginoon. Yan po. Nakakatuwa naman. Pero magandang kwento. It's very inspirational. At kumbaga kwento talaga kung paanong parang Diyos yung pumili sa'yo na ito yung pasukin mong negosyo. Kasi sa totoo lang, ang daming pwedeng maging negosyo, 'di ba? Kaya yun kagad yung tanong ko sa inyo. At kumbaga, parang nilid ka papunta doon. Kaya nga tama rin naman yung naisip ng asawa mo na bakit hindi mo balikan yung unang ginawa mo. So, dahil kumbaga siguro binigyan din siya ng wisdom yung asawa mo. Binigyan din siya ng wisdom ng Diyos para ibulong sa'yo o sabihin sa'yo na balikan mo yun kasi yun yung maganda. Diba? Yun yung tamang-tama dun sa pamilya mo. At para mas marami kang maabot din ng mga tao. At sana mas lalo pang lumaganap o lumago ang iyong negosyo dahil alam naman natin sa panahon ngayon, sa totoo lang ang daming nagsasaradong mga kumpanya. And knowing na ang dami rin namang kakumpetensya pagka peanut butter. Ang dami mahilig ako sa peanut butter and a lot of Filipinos are also basta peanut butter na pinag-usapan, ako maraming Pilipino na talaga ang mahilig diyan. Pero one thing is for sure, yung peanut butter nyo kasi may kakaibang twist. At yun yung nakahatak. At isa ako dun sa nahatak ninyo kung bakit kayo nagkaroon ako ng interest na kayo ay makausap ngayon. At natutuwa lang ako. Bago kayo naging sinuportahan ng DOST sa setup program nila, nakailang taon na kayo sa pagnenegosyo nun? Bali nung pinanganak ko po si Rich, 2007, nung 2007 po talagang nag-start kami. Tapos huminto po kami, after a year huminto pa kami 2008. Tapos nag-continue ulit kami 2010 nung ma-convert po kami as Christian Baptist po. So nung 2010 hanggang 2012 nagdadala kami sa mga palengke, sa mga bakeries. Pero yun nga po, na-discourage na naman ako. Nag-stop na naman po ako. Medyo yung stop po namin na yun, po, ilang years po bago kami bumalik. Bago bumalik. Marami po kami mga pinasukan ng mga negosyo kasi nga po, love ko po talagang magluto. So, tinda-tinda ako ng pagkain, pansit malabon. Yun po yung ginawa ko. So, yun nga, yung sabi nga po, kapag hindi talaga yun yung kalooban ng Diyos, kahit na anong pagsisikap, kahit na kasi nga yung way natin, hindi yun yung way ng Diyos para sa atin. Yung ating thoughts, hindi yun yung thoughts ng Diyos. Kaya lang, minsan talagang pinipilit lang natin yung gusto natin na gawin. Pero yung totoo, lahat sa atin, may plano yung Diyos. Matuto lang talaga na makinig. Matuto lang talaga na mag-intay. Ako kasi naiinip. Pansal ko, Lord, ang tagal-tagal. Bakit So, nung natutunan ko na mag-intay, natutunan ko makinig. Ito, binigay na sa amin ng Diyos yung kailangan talaga namin na At congratulations sa'yo, Ma'am Esther. Kasi, kumbaga it's your accomplishment.
Hindi lang bilang isang Opo. nanay na kumbaga parang regalo sa'yo ng Diyos yung anak mo, dun mo pinangalan. Kaya parang Opo. habang nabubuhay din yung anak mo, buhay din yung negosyo mo. Kasi sa kanya mo pinangalan mismo 'di ba? So parang sinasabi kung saan-saan ka pa naghahanap, eto na nga yung Opo. binigay sa'yo, 'di ba? Yan yung yan yung counterpart nung anak mo. Opo. Parang ganun yung sinasabi sa'yo, Ayaw 'no? ko, ayaw ko. Mm. Opo. Yun nga po. Okay, maganda siguro sa huling bahagi ng ating palatuntunan 'no, dito sa tuklasin natin. Gusto ko lang din Opo. na mag-iwan ka, baka may nais kang sabihin sa lahat ng ating mga tagapanood ngayon para magbigay inspirasyon at habilin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. Go ahead, Ma'am Esther. Opo. Nais ko lang pong i-share sa inyo na ay marami sa atin, marami tayong gustong gawin. Lahat sa atin, sa hirap ng buhay talaga, gusto talagang kumita ng pera. Pero katulad po na na-experience ko, yung magtiwala po tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, sa lahat ng oras, mabuti siya eh. Alam niya kung ano yung kailangan natin, alam niya kung saan siya tutulong, at lagi siyang perfect timing. Kung minsan kasi hindi lang tayo hindi lang tayo marunong maghintay. Pero ang totoo po, kung matututunan natin makinig, matututunan natin maghintay, yung pag-asa, nasa Diyos po iyon eh. Wag lang po tayo mawalan ng pag-asa, at kahit na dumadating po tayo doon sa point na akala natin yun na yung last resort natin, hindi pa. Kasi kailangan natin na patuloy pa rin na magpatuloy hanggang sa makamit natin yung pangarap natin. Kasi pag huminto tayo, wala na siya, hindi na talaga natin makukuha yung pag-asa. Pero kung nagpapatuloy tayo, yung pag-asa na handyan basta magpatuloy lang tayo magtiwala sa Diyos kasi ibibigay niya kung ano talaga yung kailangan natin. Sobra pa doon sa inaasahan po natin. Yun po. Yan, thank you so much, Ma'am. At sana hindi ito ang una at huli na bahagi ka ng palatuntunang ito. At kung may nais ka pang ibahagi sa ating mga kababayan, ay bukas ang palatuntunang ito para sa Drixie's Homemade Peanut Butter. At marami pong salamat at magandang araw. Opo, magandang araw din po sa iyo, Ma'am Cathy. At doon po sa mga gusto po, pahabol lang po. Sige po, Doon go po sa ahead. gusto makatikim po ng peanut butter namin, pwede po kayong mag-message sa amin doon po sa page po ng Dritsis, kung saan katulad ni Ma'am, doon po niya ako, doon siya nag-reach out sa akin, o pwede niyo rin po akong hanapin sa Messenger. Kung gusto po ninyo, nabigyan ko kayo ng sample, pwede ko po kayong bigyan ng sample kung talagang interesado po kayo sa produkto namin. Yan, Yan thank po. you so Marami much. pong salamat. Thank you so much. Please stand by. Diyan lang po kayo dahil mag-uusap pa po tayo after this program. So, sa lahat po ng ating mga tagapanood, please stay tuned sa ating palatuntunang tuklasin natin at pakinggan po muna natin ang mga tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Stand by. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Sa programa tuklasin natin is huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmumultiply yan magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, o kaya Nick Nangit NCNLO. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nixtradamus channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Bisco Philippines, manufacturer and designer of food processing and packaging machines, recognized by Department of Science and Technology and Department of Trade and Industry
For inquiries, call telephone number 02-829-42222 or send an email at nescofields@gmail.com or nescofields@icloud.com. You can visit at 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Patuloy po kayong makinig sa palatuntunan ng tuklasin natin kasama si Cathy Cruz. Ako po si Aileen Abelardo, Duty Hydrologist ng DOST Pag-asa. Dahil dito sa tuklasin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tagulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tagulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang angkop sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Parehas lang na 9 tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 bakit ang balita mas mataas ang kinita ni Maring Bebang? Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko na puting bigas, ay pinagiling kong brown rice ang Mestizo 1 ko. Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, mare! Mas mataas ang kita kapag pinagiling na brown rice ang hybrid rice. Aabot sa 1 tonelada ang dagdag bigas. Alis na ako, Maring Bebang. Hahabulin ko yung Mestizo 1 ko. Baka pwedeng ipagiling na brown rice. Sagarin ng pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Hybrid paalala. Hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng 1 oras. At napanood po ninyo ang ating pong panauhin ngayong gabi. Walang iba po kundi si Esther Ignacio. Siya po ang may-ari po o nasa likuran ng napakasarap na Drix's Homemade Peanut Butter. At nakita nyo o narinig po ninyo ang kanyang mga tinuran kanina, yung kanyang mga sinabi at talagang sana ay magsilbing inspirasyon po sa inyo pong lahat na nanonood po ngayon saan man po kayo naroroon. Pero napakabilis po ng oras, 1 oras na naman ang nakalipas katulad ng layunin ng palatuntunan ito.
patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaisang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipilid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pamatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel at mga nakaagapay natin na sina Ver Archivido at Roxanne Suba, gayon din sa ating Pinoy Sling Versatile Radio Family, kay Levi Tixon, kay DJ Marshmallow, at sa ating din kasamahan sa himpilan na walang iba kundi si Jovi de Guzman, at gayon din ang ating pong kakampi online na napapanood po sa iba't ibang dako pa rin ng mundo, at sa ating mahusay at napakabuting panauhin po ngayong gabi na walang iba kundi si Ma'am Esther Ignacio. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat po na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras dito sa ating palatuntunang tuklasin natin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat.